natin kanina ako, kahit buhol-buhol, meron naman mga motorista, marami rin, pati yung mga walang hiya na driver ng bus. Sa kabaan ng EDSA, karamihan dyan, walang hiya po eh. Baka demonyo na eh. Nakasyabu eh. Isipin ninyo, ngayon eh, takot na lumagpas doon sa guhit na dilaw. Nandun lang sila para silang nasa sapot ng gagamba. Diba ba? Hindi takot daw lumabas-labas ngayon. Ang tanong, hanggang kailan yan? Yung disiplina. Dapat yan eh. Eh naman ko, kung totoo yung sinasabi na yung lalabag, babarilin. Ano ba yun? Oo, babarilin. Pagka tumakbo, babarilin ng gulong. Kakabuli na babarilin ng gulong. Ba't wala ba sila nung yung kagamitan na pwedeng ipamplat ng gulong? Hindi, tsaka hindi ka makakatakas eh kung EDSA eh. Oo. Eh kasi traffic yun. Eh sabihin mo nang mapaluwag nila yan, konti lang igiginawa niyan. Hindi naman babalik yan sa normal na dating yung maluwag, nakakaraan ka, pwede kang tumakbo, pwede kang umiwas, di ba? Hindi eh. Eh kung maiibsan man ang kalbaryo dyan sa edge, konting-konti lang yun. Very good yun. Minimal ang pwedeng maging improvement yan. Eh kasi hindi naman tayo nagdadagdag ng karsada. Ang nagdadagdag lang sasakyan. At hindi lamang po yan ang problema. Tataas ang gasolina. Mga full tank na kayo. Full tank na kayo, ho, mga kaibigan. Dahil mamaya, pagsapit po ng hating gabi, eh tataas na ang presyo ng gasolina. Ang mabigat po nito, magsisimula sa 1.50 hanggang 200. 1.50 hanggang 2 piso. Ang itataas daw po. Samantalang yung rollback nila, mamera. Pa 5-5. Ibig sabihin, butal. Ngayon, yung pagtataas, buo. Barya yung rollback. Pagkatapos bubueltahan ka ng buo. Yan po mga pangunahing balita ngayon mga kaibigan. At ito palang itong immigration nagdiriwang daw ng kanilang 75th anniversary. Lintik ang binayag dito. Ano ba tawag dyan? Diamond anniversary? Advertisement sa Kwan. Nakuha sa broadsheet, mga kaibigan, isang pahina po, ewan ko lang. 200 plus thousand. Laki po ng binayad, pero kung binasa po ninyo, wala kayong makikita na anumang ginawa sila o may kaugnayan sa trabaho ng immigration. Ang nandyan, stamp. Commemorative stamp? Commemorative stamp daw. Eh, ano kinalaman nun? Wala ang pamphlet, no? Ano pa? Mga messages marker, lang. Marker. Yun, yung marker, yung parang laki na idinidikit sa pader. Na kesyo ito raw, gawa pa ni Kublai Milan. Sino ba ito? Ako'y mahina ako sa mga artist. Ito, meron pang book. Dapat yan pa sa mukha ni Mission ito. Book na to. Bumukol. Wala akong nakita rito na may kaugnayan sa function ng Bureau of Immigration. Bakit po nagpa-anunsyo? Wala, magkamukha po itong kwan eh. Pwede mo sabihin kambal si Mission at saka si Lina sa Bureau of Customs. Kambal na buhaya. Buhaya. Dito sa immigration, ang i-report nyo, maraming Bombay. Yan, na nakapasok dito. Nung minsan nga, nakaraan lang habang nasa Amerika, si Bison at si Valerie, habang pinaglalaroan yung dalawang holen ni Bison, abay nagaganap ang human smuggling. Umariba po sa Ninoy Aquino Galman International Airport.
Ang katunayan po, 100 yung pinapasok na ika nga, kumita na naman si Rico Pedrialba. Yes, Rico Pedrialba, no ha? Talagang expert ito, may doctorate degree ito eh. Pagdating sa human smuggling ng Bombay. At mga kaibigan, doon sa mga nakikinig sa atin, no, sa internet, sa live streaming via internet, gusto naming ipaalam sa inyo na hindi na ho magtatagal, mapapakinggan na ho ulit tayo sa AM station. Kasalukuyan lamang po kasi inaayos ang mga equipment at yung transmitter. Mga bago po ito na ika nga po, kayo naman na magrereklamo, ba't ang lakas ng radyo? Diba? Ganun po yun eh. Dati nagrereklamo, mahina huaan niya dito sa lugar namin eh. Maugong. Meron nung tumatapak na ibang istasyon eh. Ganun ba? Naagaw. Yan ang mga reklamo, di ba? Mesa naman hindi humarinig. Yan. At minsan ngongo po eh. Ngongo. Ay, kala ho namin ngongo kayo eh. Hindi po pala. Ngongo. Yung radyo po, kala namin una yung radyo po may sira. Oo. Ay, hindi po pala yung signal po ng radyo. Oo. So ngayon hindi na po tayo makakarinig ng ganyang reklamo. Wala nang ngongo. At masisiyaan kayo sa pagbabalik namin. Hindi naman magtatagal na no? Ilang tulog na lang. Mapapakinggan na po sa AM radio station ang ating mga programa ng A-Tri Media Broadcasting Network. Inaayos lang konting pasensya lamang po. Pero pansamantala, hindi tayo tumitigil. Kahit po dito sa live streaming, naglilingkod po ang A-Tri Media Broadcasting Network. Hindi ba? Ganyan po talaga eh. Hindi naman pwedeng mabuti nga ngayon may technology ganyan eh. Oo. Hindi ba? Meron na tayong internet. Kung hindi para ka na lang nawala, di ba? Nung ako mawala doon sa isang himpilan, lintik po nangyari doon sa himpilan na yun eh. Nagulo. Minsan may araw daw na binabantaan sila ng listener eh. Oo. Sa dami ng tumawag. At walang patid Hindi lang 1, 2, 3 araw, 1 linggo, 2 linggo. Hindi ho eh. Oo. Ang dami nagkasakit na listener eh. Ganun karami, di ba? Kahit saan naman tayo malipat, di ba? Wala tayo doon sa panggabi natin. Ang dami nagkakasakit eh. Naaawa ako eh. Hindi makatulog. Oo, tanong ng tanong, saan ba niya nalipat yung ganun programa? Meron naman, alam naman nila. Saan ka naman na makikita, di ba? Tama. Naghahanap kasi yun. Minsan naman, paulit-ulit mo man sabihin, hindi pa rin makita. Kasi nga, Mahina. na-tiyempo siguro na mahina yung signal. Oo. Na-tiyempo siguro na may nagluluto ng popcorn. Diba? Ayan po eh. Pero hindi naman magtatagal yan at mapapakinggan kami malinaw. Kahit bingi. Mapapakinggan tayo. Diba? Hindi ka naniniwala. Nung araw sabi, ang daming nakikinig sa inyo, no? Baka ako, pati bingi nakikinig sa amin. Oo. Nagbiro ako eh. Minsan may dumating sa opisina. Kasama niya yung nanay niya. Gusto ko makilala. Bingi. Bingi yung nanay. Kaya lang daw nakakapakinig yun, may nilalagay sila sa tenga. Pagka oras na ng programa natin. Hearing aid. Hindi ko malaman kung hearing aid yun. Baka boss speaker yun. Speaker pinagkasya sa tenga. Baka stethoscope. Meron naman na nakikinig nakahiga dun sa radyo. Oo. Meron Ginagawang unan yung radyo. Na maliit, di ba? Nakasalpak sa tenga nila. Ganun po tayo eh. Hindi ko malaman kung ba't ganun sila ka-addict eh. Di ba?
sa pakikinig sa atin eh. Pag hindi naman tayo napakinggan, nagwawala eh. Nagwawala naman. Para bang yung yung sabi ko nga gusto mo magka World War III sa mundo. Ano gagawin mo? Tanggalin mo yung kape. Kape? Kinabukasan gera na. Gaano karami nagkakape atong? Dami. Kung ikaw nagkakape ka eh. Nagkakape na ako ngayon eh. Hindi ka nga makatulog, nagkakape ka pa. Oo. 'Di ba? Oo. Kita mo na. Kumusta naman si Berlina? Pagkatapos na paliguan ni Bongbong Marcos ng katakot-takot na banat. Oo. Napakinggan nyo ba yung video? Yung Ayaw pa umalis, no? Yung investigasyon sa Senado. Ako hindi ko napanood kasi yun. Napakinggan ko na lang yung recorded na video. Siguro, ipinost sa Facebook may mga nagpo-post yung investigasyon ng Senado sa mga balikbayan box. Siyempre, ang kanilang inimbestigahan doon, yung magpapatupad. Oo. Si Bertlina at nandun din si Dillosa. Wala palang kwenta yan. Wala? Si Dillosa. Wala eh. Nana din. Hindi na ako na. General yan. Naging chief of staff yan. Shit. Dilyosa. Tapos ganyan ka lang pala. Shit. Na? Bullshit. Diba? Alam mo kung bakit? There was a time, ang commissioner ng custom, Colonel lang eh. Colonel, si Parolan ba? Colonel o General? Ay, Ramon Farolan. General. Oo, General. General Ramon Parolan. Pero hindi, ewan ko kung nakarating yun sa pagiging chief of staff. Hindi. Hindi. Air Force lang siya. Air Force Chief yata. Mga kaibigan, natatandaan nyo. Hanggang ngayon, nagsusulat ng column yun, di ba? Oo. Si General Ramon Parolan. Nung panahon ni Marcos. Matino ang custom nun eh. Oo. Nung panahon ni Parolan eh. Wala namang katarantaduhan eh. Ngayon, inimbestigahan nga po, di ba, ng mga senador. Oo. Ang pinakamatinding nagtanong doon si Bongbong Marcos. Tinanong niya, walang naisagot eh. Alam mong nanloloko sila, sabi ni Lina. Hindi matagal na ho yan, dati na yan. Sabi ni Bongbong, hindi. Hindi totoong dati yan. Walang ganyan dati, kaya nga tayo nagkagulo ngayon eh. Oo. Dahil wala namang ganyan eh, yung bubuksan mo yung bagahe. Ngayon, sabi ni Bongbong, ang sabi ninyo, ang naging basihan ninyo, kayo mismo ang nagbigay ng statement. Oo. Na kaya nyo ipapatupad yung pagbubukas ng mga balikbayan box. At saka, meron pa palang ang talagang lihim na agenda ro, magpapataw pa ng tax, di ba? Taxation. Gagawin nilang taxation yon, yung paraan ng taxation. Para patawan ng buwis, itong mga nagbabanat ng butong kababayan natin na pinagkakakitaan ng gobyerno sa ibang bansa. Ano sabi ni Bongbong? Ito sabi niya gano'n, kayo mismo nagsabi na kaya ninyo ipapatupad dyan dahil sa merong smuggling. Ginagamit yung mga balikbayan box sa smuggling. Ngayon, ang tanong, gano'n na ba karami ang nahuli ninyo na ginamit yung balikbayan box sa pag-i-smuggling? Sabi nyo, baril tsaka droga, shabu, kung ano yan. Sabi, walang naisagot eh. Blanco. Ang sabi, hindi yung doon sa container. Hindi container ang topic natin dito. Balikbayan. Ang pinag-uusapan natin dito, hinduropot kayo. Hindi, ako lang yung sabi ng hinduropot. Hindi yung sinabi ni Bongbong yun. Dinagdag ko na lang. Pwede naman eh. Pwede. Total tayo naman ngayon ang nagsasalita. Hindi naman si Bongbong eh. Hindi. Ngayon sabi niya, ang pinag-uusapan dito, kaya nagkagulo, yung balikbayan box. Huwag niyo ang dalhin doon sa container. Yung mismong kahon. Asan ang report ninyo? Saan mo nakuha yan? Yan yung mga Naloko na. Nalechi sili na eh. Nataranta eh. Nagkabulbul na parang traffic sa EDSA eh. Nahalata to rin nagsisinungaling Ay, sinungaling eh. Oo. Ngayon, sabi, hanap ng report. Ito, binigay naman ng gago.
Oo. Yung sila Ubero. Oo. At saka si Dulyesa. Dulyosa. Oo. Ngayon, sabi, ito, meron. May kopya pala nun si Bongbong. Oo, meron na. Siyempre, isasubmit mo yung mga kopya ahead, di ba? Ito, kanya, motorcycle. Ba? Sabi ni Bongbong. Kasya ba yung motorcycle sa balikbayan box? Maliit. Hindi naman kakasya. Hindi, spare parts yan. Ano spare parts? Nakalagay dito motorcycle, hindi spare parts. Sira ulo ng mga punyetan to. Halatang-halata mo talagang gustong pagnakawan ang mga OFW. Kawawa naman, no? Gusto nilang hold upin. Sus Mariosep. Yung kakaunti na lang na ibabahagi sa mga mahal nila sa buhay, gusto pang walang yain. Alam ba ninyo matindi ron? Kaya nila gagawin yun, hindi lamang dun Oo. Para mapagtakba nila yung smuggling. Lumabas doon sa investigasyon, halimbawa, yung mga balikbayan box kasi, halimbawa, nagpadala ko. Oo. Hindi naman yung balikbayan box ko lang ang laman ng container Di ba? Oo. Yung balikbayan box, ilalagay sa container van. Tama. Di ba? Malaki yung container van, alangan naman nag-iisa yung kahon doon. Di siyempre, kinoconsolidate lahat ng mga nagpapadala. May may program sila dyan, may regular sila dyan. Nagyabang pa si Dulyosa. Alam ba ninyo na ando sa MICP ngayon? 13 container ba? Yata. Wala nga kaming pakialam dun Ang tinatanong namin, ang issue nito, balikbayan box. Oo, tama. Hindi ba? Tama. Hindi kasi motorsiklo ron Oo. Tingnan mo, walang naipaliwanag si Lina. Nagmukha siyang Gago. nagmukhang tatse. Masarap iuntog ba? Ngayon, nakakainis, di ba? Nakakainis. Patupad ka ng patupad, dati na raw. Wala naman dati. Yun din Sira ulo Oo. Ha? Ngayon, eto po Nasaan ako? Kay Lina. Yun nga, yung sa tanong kanina. Dulyosa. Motorcycle. Yung container motorcycle. van. Container man. Ngayon, ito mapapakinggan nyo. Sa mga hindi po nakabasa ng column natin ngayon, basahin ninyo yung column ko. Kasi itong tarantadong mga taga-custom, ginagamit ang prot balikbayan, hindi naman nila inuhuli. Ang gusto nila, ang pahirapan nila, itong mga OFW na pa isa-isang kahon. Ngayon, merong laman yung siyempre, sinasakay nga po sa container yan, di ba? Iniipon, sabay-sabay, dadalin dito pag napuno yung container. Kung yun, puro balikbayan box, walang karga yun Wala. Mahirap kargahan yun Di ba? Maliit lang yung box Maliban na kung yung kamukha ng ginagawa ni Jaime Uy at saka ni Ana Uy. Etong dalawang smuggler na ito, pangalan po, Jaime, Ana Uy. Ba't ito hindi inuhuli? Oo nga. Ito, kunyari, balikbayan box, kukunin sa Singapore. Syempre, yung container, nasa labas lang yung balikbayan box Ha? Kasi naman, dyan sa custom, basta binayaran mo, hindi na binubuksan yan Oo. Yung container, kahit idaan pa nila sa kwan yan X-ray. Sa X-ray Basta mo, wala silang pakialam dyan. Minsan nga, hindi naman umaandar yung X-ray Hindi man talaga tumatakbo yun ano yun? Nakabukas lagi? Ba, masama yun. Ang lakas sa kuryente nun. Hindi ba? Oo. Ay, kung yung pang baga nga, di ba? X-ray yung baga Hindi mo. nga pwede yan na lagpas sa isang taon. Ano nga, hindi. Ibig ko sabihin yung Radiation. pagkagamit na pagkagamit, patay kagad yun Di ba? Paano mo idadaanan tuloy-tuloy ang container doon? Sige nga, ang laking katarantaduhan nun. Ngayon, ito, yung pungkwan, yung ginagawa, itong Ana at saka Jaime Uy. Ito, talagang ang racket nito, balikbayan, kunyari. Nilalagyan ng balikbayan box yung harapan ng container. Pag binuksan mo, makikita mo, puro kahon. Sa likod po nun, puro high-end electronics.
Tama. Kaya ako nakilala dyan sa custom. Mm. Pinahuli ko yung mga kargamento na naglalaman ng mga kontrabando. Tama. Pero pinalilitaw nila, ang laman lang mga laruan. Laro Di ba? na. Mga plastic toys, ganon. Nung buksan po tumambad sa kanila. Ito, napahayagan ito, lahat ng jaryong malalaki. Oo. At saka lahat ng television. Lumabas po yan. Kaya, nakilala tayo dyan sa custom nun Oo. Paano? Yung kargamento na yun, wala pa dito, itinip ko na sa sa Bureau of Customs Na ito, nung verifyin, wala pa rito Paano mo nalaman to number? Hindi nyo na problema yun, sabi ko. Oo. Ang Tama. problema nyo, yan, kargado yan, kontrabando yan. Tama. Nung buksan nung makarating dito pinaabangan na nila. Nung mabuksan ang laman puro high-end electronic, cellphone, computer. Gado nga. Na hindi binabayad ng buwisyon, mga kaibigan. Di ba? Oo. At saka hindi ka pwede magpasok niyan kung meron ka kompetensya ritong kumpanya yan. Oo. Ba't ikaw ang magpapasok niyan? Halimbawa, kumpanya ng Nokia. Ba't ikaw magpapasok? Ikaw ba ang Nokia? Hindi. Hindi ko naman, ano yung tawag dito, authorized distributor. Di ba? Ganun. Ang magpapasok niya sila. Hindi kayo. Hindi naman kayo distributor. Ngayon, smuggling yun ngayon po, di nahuli yun, di ba? Uli. Binabalat Si Boots Tibayan pa nga. Kumpare mong boots. Di ba? Sus Mariosep. Nataranta si Brad. Andito ulit. Mada pa ng live kasi tinira ko ng tinira sa dyaryo. Kita mo, nasampulan sila, di ba? Kung wala pa tayo nun, tuloy-tuloy lang yung ganun. Oo. Sipin mo kung di mo naitip yun, magkano halaga nun? Mahigit 100 milyon. Ilang container yun? 5 container yun. Galing sa Hong Kong. Nising kunduling ba na nabigyan tayo doon? Bilang reward? Wala Wala. hindi naman natin inaasahan niya, pero mga kaibigan, alam na natin ang nangyayari dyan. Oo. Katulad ditong si Ana at saka si Jaime Uy. Oo. Eto, patikim pa lang. Yan ipahuli ninyo. Andyan, yung mga, eto, may pangalan pa ng kumpanya, Season Garment. Wala naman silang gagawin dyan. Nadispatchan na nila yung mga kargamento nila. Hindi. Kahit na ibenta na nila. Alam mo ba? Oo. Matitrace pa rin sa pamamagitan ng computer ng Bureau of Customs Oo. Kailan naglabas ng kargamento yan? Ano nakadeklara? Malalaman mo, balikbayan. Pero ang laman po nun, television. Tabloid. Kaya pag hindi kayo nagbasa niyan, problema nyo yun. Wala kayo nalaman. Tama. Di ba? Kasi yan, hindi nyo mababasa sa iba. Hindi nga, wala nga sa iba. Sino magsusulat niyan? Oo. Di ba? Hmm. Yan po sinasabi lang natin. Pagkatapos ang pag-iinita mo, yung mga OFW. Pagbibintang, pararatangan mo pang smuggler. Smuggler.
binili namin to, smuggler. Naghirapan. Ano ka ba? Ipon-ipon nila yan. Diba? Mm. Oo, ayun po mga kaibigan. Nagkalat sila ngayon sa Senado. Di nagkabuhol-buhol sila. Akala nila pwede sa lahat ng pagkakataon, aayunan yung kagaguhan. Di ba? May pagkakataon, may hangganan lahat yan, Berlina eh. Di ba? General Deliosa, kasi ikaw, General Deliosa eh. Kani-kanino kang panot nagpapapaniwala. Alam naman namin ikaw nagpo-protector din eh. Deliosa eh. Dun sa mga nilalakad na kargamento niya si Panot eh. Tama, hindi, tama. Huwag tayong maglokohan, General. Deliosa ba to? Dilihensya. General Dilihensya. Ano, Peter? Pagka-custom pinag-usapan, wala na. Oo. Siyempre, lahat yan nanakaw. Mula janitor eh, no? Pinakakurap eh. Taon-taon, walang tumatalo dyan. Pinakakurap na ahensya sa Pilipinas, Bureau of Customs. Ang pinsan niyan, yung immigration. Saka DWH pa mo. Si Dave Sinso na ron. Mukha nito, talagang perennial yan. Mm. Yung Bureau of Customs. Diba? Meron lang ang nagmumungkahi, suggestion. Pari na lang kaya ilagay na ko dyan. Sabi ko, yung pari, 1,000 lang, kurap na rin. Ilagay mo dyan. Wala, ang kurap dyan, ang kurap dyan, nakatanim na. Hindi, ganito. Oh. Omar, pwede ba nating i-on the air yung video rito sa Facebook? Yan. Pwede nating ipasok? Ha? Pwede lang, pwede. Kasi ito, gusto ninyo, paririnig namin sa inyo. Maganda. Yung palitan nila ng ano. Yan, para malinaw. Yung, Kung paano iniskoba ni Bongbong, Lina. si Lina. pagtatanong ni Bongbong Marcos, Senator Bongbong Marcos, kay Lina. Para ito sa kapakanan ng mga hindi nakapanood, di ba? Netong kuwan ito. Ito, pakinggan ninyo, paririnig namin sa inyo. Inaayos lang po ni... Ito kagandahan dito eh. Automatic eh. Lahat ng... Okay, pero balikan muna natin itong kung saan nagsimula lahat ng issue na ito. Tatanong ko lamang, Commissioner, sino bang nag-utos na baguhin ang pulisiya ng Bureau of Customs na buksan? Imbis na kagaya na dati, hindi na binubuksan ng mga balikbayan bus. Kayo'y nagdeklara na ang bagong pulisiya ng Bureau of Customs ay bubuksan lahat ng balikbayan bus. Nagsimula po yan nung kinausap po namin yung mga freight forwarders. Kasi nagre-review po po eh. Nang sabi ko sa kanila, ito ang nangyayari. Ang sinasabi nyo is that the freight forwarders were the ones who sila ang nakiusap sa iyo na pwede ba buksan ninyo lahat ng balikbayan ba? Hindi po. Sino ngayon ang nakaisip ng bagong polisiya na yun? Kami po. Actually, that Sino sa kami? Ikaw yun? Dahil, siyempre, wala namang ganitong polisiya hanggang pumasok ka. Ang iisipin namin lahat ay galing kay Commissioner Lee ito. pero yung ginagawa na rin po nung araw yan. As of now, Hindi talaga ginagawa ng araw yan. Kaya nga nagkagulo na ganito eh. Kaya nga nagre-reklamo ang MFW dahil dati wala namang ganyan. Ba't ngayon nagkaroon? Anyway, kung yan ang naging bagong polisiya ninyo, saan nanggaling yung bagong polisiya na yan? Anong naging dahilan? Kung bakit naisip ninyo na siguro dapat ngayon palitan natin ang dating gawin at gagawin natin ay bubuksan na ngayon natin lahat ng balikbayan ba? tama po kayo dyan. Sapagkat meron po mga derogatory reports also na ginagamit po yung ating quote-unquote balikbayan tungkol sa mga illegal drugs at saka So, ito mga report
po ng ng interruption yung mga commercial. Ganun po sa live streaming may mga commercial na pinapasok sila kasi po ito'y sa abroad ito no? Wala tayong magagawa. Ito, balik natin si Senator Bongbong Marcos, di ba? Kayo'y nagdeklara na ang bagong polisiya ng Bureau of Customs ay bubuksan ng Balikbayan Box. Nagsimula po yan nung kinausap po namin yung mga freight forwarders. Kasi nagre-review po ako Nang sabi ko, Ayun, narinig mo? Nag-umpisa daw yan nung kausapin nila mga freight forwarders. Nag-review daw siya. Ang iyabang nitong... Hindi naman totoo yung sinasabi niya, nagre-review. Kala mo matali. Susunod ng kilay sa nila, ito ang nangyayari. So ang sinasabi nyo is that the freight forwarders were the ones who sila ang nakiusap sa iyo na pwede ba buksanin nyo lahat ng Balikbayan Box? Hindi po. Sino ngayon ang nakaisip ng bagong polisiya na yun? Kami po. Actually, sino sa kami? Ikaw yun? At siyempre, wala namang ganito. Good afternoon. Ang hinahanap ko rito numero. Dahil para makita natin kung gaano kalala ang ilan sa report na yan, ilan ang estimate ng mga investigador ninyo na sa Balikbayan Box na merong ginagamit sa... Yan po, pakinggan ninyo mabuti yan. Yung portion na ito. Pakinggan nyo mabuti yan. Tinatanong na po ni Senator Bongbong Marcos kung saan nila yung pinagbasihan nila na sinasabi nila na mayroong mga derogatory reports. Yun yung sinasabing reports daw, derogatory daw. Pero hindi niya masabi kung saan yun. Sino nag-report? Intelligence ng AFP? Hindi niya masabi. Ito na mo. Ito, pakinggan ho ninyo. Sa pag-smuggling o sa pagpasok nga ng mga kontraband. Ang hinahanap ko rito numero. Dahil para makita natin kung gaano kalala ang problema na na-identify ninyo. Bibigyan po namin kayo ng report. Wala pa kayo dyan. Siguro, para maging maliwanag sa ating mga membro kung ano ba talaga how large is the problem? And how was it so large that it justified triggering this change in policy? While you are looking for that, para tuloy-tuloy tayong usapan natin, nung naisipin ninyo itong policy na nakipag-ugnay pa kayo sa OWA, sa POEA, sa DFA, regarding, halimbawa, suggestion, iniisip namin, DFA, OWA, POEA, iniisip namin baguhin ang polisiya ng Bureau of Customs, bubuksan kaya natin lahat ng mga account ng Balikbayan Box. Ano sa palagay ninyo? Meron pa kayong ganung klaseng konsultasyon? Ang konsultasyon po ang ginawa namin through the freight forwarders. Nagpatawag po ako ng meeting na ganun po ang aming gagawin. Ang aming... No. Pero hindi konsultasyon yun. You are informed. Sabi mo, tinawag yung freight forwarders para maalam sa kanila na yan ang inyong gagawin. Ibig sabihin, you are just informing them. You're not consulting them. Tama po kayo? Sige. So, did you have consultation? Pero nakapag-meeting ka ba sa representative ng DFA, ng OWA, ng POEA, ng grupo ng mga OFW? Sinabi nyo, kasi nagkakaproblema, may report kami rito, madaming problema, kailangan buksan na lahat ng mga Balikbayan Box. Ano sa palagay ninyo? Meron ba kayong consultation? Wala po. Wala. Sige. Okay. Ang naging simula nito lahat ay yung inyong claim ay sinabi niyo na ang problema ay ginagamit yung Balikbayan Box para mag-smuggle ng drugs at armas. Yun na tinatanong ko sa'yo, ay ilan na nga ang Commissioner Ubero was waving his hands earlier. We have those figures now. Our Deputy Commissioner for Intelligence, Gerald Tolosa, will Let's hear from him, please. Your Honor. Good afternoon. Actually, I have here record ng mga seizure ng Bureau of Customs
Yoyoy Villame yun, ha? Si General Jesse Villosa Sama po pala yun. ng boses niyan. Kaboses lang ho ni Yoyoy. Covering 2014 up to 2015. Sa NICP alone, or 5, 6, 7, meron po doon na 7 containers apprehension. Yun, kukorek ko lang. Kanina sabi ko 13, di ba? 7 containers daw. Sige. 7 containers. 7 containers? Yes, yun. Anong linaman ng containers? Okay. Balikbayan box ba ito? Actually, lahat po na pumapasok doon sa MICB, balikbayan box. Okay. Nakahalo po ito doon sa containers na may mga balikbayan box. I would like example. Hindi, tinatanong ko kung ano yung ilan yung balikbayan box na may baril, na may shabu, na may kontraband ng kahit na anong klase. Eh, syempre, pagbukas mo ng container, ATV pa, paano mo itatago sa loob ng balikbayan box yun? Hindi na relevant yun. Ang pinag-uusapan ko, yung ilan ang identified ninyo na kaso na ang linaman ng balikbayan box ay droga, armas. Dahil yan ang inyong statement eh. That balikbayan box are being used to smuggle drugs and firearms. How many cases do you have on record that a balikbayan box contained arms or guns? I will be very specific. We're able to apprehend only 2. Dalawa lang po. Ito po yung mga balikbayan boxes. Actually, ito balikbayan boxes, pero isa po tiny. Limit our discussion to balikbayan box dahil yun ang usapan dito. Ano po yun? Okay. Isa po tiny. Balikbayan box na nahuli ninyo na ang linalaman ay armas o droga. Hindi po armas. O ano nga? Nasa commercial quantity. Hindi yan ang Commercial quantity. Ibig sabihin ng commercial quantity, mga kaibigan, commercial quantity pambenta. Oo. Ukay-ukay yun eh. Sabi mo, katinda sa labas, hindi ba? Sobra-sobra. Factory quantity. Hindi lang commercial. Sipin mo, buong laman ng container, puro ukay-ukay. Naku po. Sasabihin mo, balikbayan box yan. Oo. Baka yan ang sinasabi niya, di ba? Oo, tama. Quantity. Commercial quantity. Ito, ginawa ninyong dahilan kung bakit ninyo ginawa ito. Ang public pronouncement ninyo ay ginagamit ang mga balikbayan box upang magpasok ng armas at saka ng droga. So ngayon, dahil doon, kami ngayon sa Bureau of Customs ay bubuksan namin lahat ng balikbayan box. Okay. Sigurado naman ako na hindi nyo gagawin ito na hindi walang dahilan. Ngayon, ang hinahanap ko sa inyo, ano yung dahilan na yun? How many balikbayan boxes have you opened that contain arms or drugs? So far, Your Honor, negative sa balikbayan box. I would like to inform you. negative daw. Wala naman pala eh. Negative pala eh. Di sumabit na silang dalawa ngayon. Wala na. Sinabit niya na si Lina. Oo. Maiipit na eh. Ito, tuloy natin ha. Where did the information that balikbayan boxes are being used for arms and drugs come from? Your Honor, kung wala kayong, you have none of your own experience, yung po mga nahuli na mga drugs, ito po yung mga outbound shipment. Yung po mga Outbound ship. Hindi balikbayan box yun. Ano yun? Outbound. Gunggo. Palabas, Palabas. balikbayan. Palaban, oh. Ito, pakinggan niyo sinabi. nahuli na regulated drug. Okay, hindi na balikbayan box yan. Like for example, mga ecstasy. There is no balikbayan box going out of the Philippines. Balikbayan boxes only come into the Philippines as far as I understand. Am I correct? Okay. So, huwag na natin pag-usapan yung outbound. Hindi balikbayan box. Sinasabi ko lang po. Ang nais ko lang pag-usapan ngayon ay balikbayan. Alam mo, pinag-halo-halo nila eh. Para
Para malito yung kausap nila. Lilito yung tanong. Oo. Para malito. Kasi nalilito na sila eh. Ano ba pangalan nito? Atienza? Nalilito Nalilito Atienza? Angelito Lina. Tsaka nalilito Lapid. Box. Okay? Okay, I understand that your investigation ranges not only on balikbayan boxes, Yes, tama but po. the issue of the day is balikbayan boxes. So let us focus on that. Okay. How many, so you have already stated that no balikbayan boxes have been found to contain arms or drugs. So far, baka meron maraming nakalusot, pero so far wala naman kayo nahuhuli. So far po, sa record namin, wala. Kung balikbayan ang pag-uusapan. Yun talaga yan lang ang ating Wala pala. Ang hulihin nyo ngayon si Juan, si Jaime, at saka si Ana Uy. Yan ang ano. Ang dapat yung buksan, yung container. Hindi yung balikbayan boxes. Yung nagpadala ko. Nilagay doon sa container. Eh marami yung container laman, di ba? Anong malay ko doon sa pinagpadalan ko kung pinaglalagyan niya ng ano yung sa labas ng kahong ko, eh meron sinamahan ng motorsiklo, sinamahan ng mga cellphone. Tama. Anong pakialam ko ron? Ang binuksan, Kasalanan ko ba yun? Ba't bubuksan mo yung kahong ko? Oo. Yun ang kakalkalin mo. parang sinasadya eh. Ayaw nilang buksan yung container. Kasi may lamang ano yun eh. Kontrabando. Ang gustong buksan, yung balikbayan boxes. Eh di mali. Hindi ba? usap. Ito, sandali na lang to, pakinggan natin, no? Yes, sir. Now, saan ngayon nagkaroon, well, maybe I should turn to the Commissioner. Commissioner, what was the basis of your statement that balikbayan boxes are being used to smuggle arms and drugs? If there was no such incident recorded by your own investigative arm in the Now, Bureau of Customs. I studied only as your commissioner in the last 3 months, where there are some reports. Ang layo ng sagot, ano? Siya nagsalita nun, di dapat may pinanggalingan yung sinabi niya. 3 buwan ka pa lang pala dyan. Paano mo naisip yan? Kung di ka gago, di ba? Yung nagturo sa inyo. That I received, that it will gonna be used for the smuggling of drugs. Okay, Actually, where did those reports... some of those reports are coming in from different calls. But as a matter of fact, we did have some. your investigative officer suggested... Intelligence ho ba yun? Intelligence, Commissioner? Yung... Some I Yung received intel na yan. received calls from Yeah, from but outside calls. You know, if I was a competitor of somebody, I will say that my competitor is smuggling drugs and guns. Para kuluhin ko lang yung buhay niya. But that doesn't mean that it's true. Oh, yun. Kung marunong kayo, ang sinasabi ni Bongbong, yung mga competitors, sino ba yun? Paano? Nasa ganyang negosyo si Lina, yung forwarding business, yung customs. Tama. Kaya, yung mga kalaban mo sa negosyo, para guluhin mo yung buhay, nag-iimbento ka ng mga patakaran. Katulad niyan, bubuksan yung mga balikbayan boxes. Pag nagulo buhay niyan, para lahat maimbudo mo. Hindi ba? Para mapunta sa iyo yung negosyo nung iba. Just a call, just a letter, that doesn't mean a thing. You have to investigate it and That's why, to Mr. prove Senator, at least to yourself, if nobody else, that this is what is happening, to find out the truth. No, Yes. we have the reports here if you want to Okay, who submit are to they you. from? Who are they from? Where do those reports originate from? From the AFP, from ISAP, from the police intelligence, PNP Intel? Where do these intelligence reports come from? Sa inyo lang, internal? Well, we receive also reports from. It's a very nice picture and a very nice slide, but where do these come from? Well, sir, actual ho yung ibang huli na yan sa airports. Yes. Airports naman ngayon. Layo. Ang gulo, no? Tarantado pala ito. Walang balikbayan box sa airport. Wala. Wala rin. Hindi pwede magpadala ron. Yung container ba may sasakay mo Ay. sa aeroplano? na
Yung Bakit? container Pwede. nagkakarga ng balikbayan box. Oo. Ngayon, yung container, pwede mo bang isakay sa aeroplano? Hindi po pwede. Hindi kaya ng Sira ulo nito. Incidenting malayo sa balikbayan box, yun ang Pinipilit sinasabi niya eh. Pinipilit. Wala na eh. Bukum-buko na kasi. Wala nang masabi. Tignan ninyo. Ito sandali na lang ito eh. Okay, fine. Pero we're talking about balikbayan boxes. There's no, apparently, yes, I'll get to you. There is no record of, Deputy Commissioner De Leosa just said there's negative. Ang nahuli na balikbayan box na may laman na armas o droga. Yan ang statement niyo. I'm just taking it from your statement. Where did this information spring from? Where did it come from? Sir, actually yan. Kaya from whom? That is our apprehensions. But these are balikbayan boxes? Tignan mo. Loko talaga. That is coming from our enforcement group, Mr. Senator. We have a copy here of our apprehension. Yeah, but all of these, sir, tignan mo. 1 unit used Honda motorcycle. 1 unit Harley Davidson motorcycle. 1 unit motorcycle. Hindi magkasya sa balikbayan box sa motorsiklo. Boss, parts po yan eh. Motorcycle. Hindi parts ang nakalagay dito. 1 unit Malaki-laking parts. box yun. Boss, nakahalo yan sa balikbayan. I think si Nilalagay. Commissioner De Leosa, former Commissioner Yeah, Biaton, and yan. Wala. Wala na po eh. Mga kaibigan eh. Ha? Wala na silang kuha, no? Yun daw motor, pinarnish nila yung Senate ng kopya ng apprehension report nila. Nahuli raw nila isang motor, 1 unit ha? Nakalagay doon sa record, 1 unit Harley Davidson, 1 unit, ano pa? Motorcycle din. Oo. Hindi yung kasya sa balikbayan box yun eh. Oo nga. Di ba? Siguro nakalagay doon sa container. Oo. Na pinaglagyan ng kasabay nung balikbayan box. Kaya tama. anong kasalanan ng balikbayan? Hinalo. Ba't mo bubuksan yung balikbayan box? Hiwalay yun. Oo. Nakita mo na nga eh. Oo. Ba't bubuksan mo pa yung box? Yan. Ibig nga sabihin, hindi tayo nagkamali sa pantaha nung una na isa sa intention ni Lina, kung nga ang mga negosyo niya may kaugnayan sa custom forwarding, customs broker, mga ano-ano ha? Door to door, di ba? Oo. Mga kaibigan, para makuha niya, matakot itong mga maperwisyo. Yung mga nagninegosyo ng balikbayan box para mapunta sa kanya yung negosyo. Kasi pagka naipatupad nila yan, syempre iipitin lahat yung mga kargamento. Ang mangyayari ngayon, kasi diyan kayo nagpapadala eh. Pagka nagpadala sa kanya, walang sisita. Kopyahin niyo yan. Talagang kinokopya yan eh. Kailangan dumami yan. Yung video na yan, mga kaibigan. Share natin na i-share. Alam mo, malaki nagagawa nitong Facebook eh. Kasi yung mga nami-miss natin, hindi natin na subaybayan na pangyayari. Na live. Merong mga nakakapag-capture. At sila naman na nag-share sa atin, at ako may gusto mag-share, abay i-share ninyo. Diba? Mas maganda yan kasi yan eh, talagang mga official yung ganyan. Pwede kayo magdebate, pwede kayo makipagtalo pag napakinggan nyo yan. Hindi pwede tayo makipagtalo kung wala tayong napakinggan. Tama. At saka wala naman tayo nabasa, hindi tayo rin pwede makipagdiskurso. Ano po? Mga kaibigan. Bueno, sandali lamang ho. Meron tayo ritong ilang mga announcement ho. Magbabalik kami pagkatapos lamang ng ilang saglit. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid.
Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batigang doktor sa bansa. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ina Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pilita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay Hindi na ng bawat pinubuksan ng mga Pilipino balikbayan hanggang sa bus inyo at ng kayo'y Media nagdeklara na ang Broadcasting. bagong pulisiya ng Bureau of Customs This program ay is brought to you bubuksan lahat ng by balikbayan bus. Media Pro Incorporated. Hahataw Nagsimula sa po balita yan nung at kinausap po komentaryo. namin yung mga freight forward. Samantala, ang oras po natin, mga kaibigan, 18 minuto makalipas po ang alas 10. Yun ang Oxybright. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Nagpapatuloy po tayo, Peter. Napakinggan mo. Oo. Ayos naman. Nako, Diyos ko. Gisang-gisa yung dalawa eh. Muntik masunog sa mantika. Muntik matutong. Oo. Sobrang gisa eh. Nagkabuhol-bulan dila ni Dulyosa at saka ni Lina. Kasi nagsisinungaling. Yan ang hirap nung ikaw eh hindi nagsasabi ng totoo. Sandali lang, pulipit ka na eh. Alam mo, dapat yan, nagre-resign na yan. Oo, malis na kayo rin yan eh, na pare-parehong makakapalang. Tsaka pinahamak mo yung amo mo. Oo. Pinahamak mo pa si Mar Rojas. Oo. Sapagkat sa galit po ng mga OFW tsaka ng pamilya nila, ayaw na nilang ikinakampanya na po ngayon, wag iboboto. Oo nga. Kung sino mga i-endorso ni Pinoy. Di siyempre, unang bumalandra yung ginawa ni Lina kay Mar Rojas. Ano kinalaman naman ni Mar Rojas sa pinaggagawa mong katarantaduhan? Na nakikiramay tayo. Kung ako si Mar Rojas, irerekomenda ko si Pain na yan. Oo, tama. Di ba? Tama. Baka mamaya, gawa pa ni Ochoa yan eh. Oo. Di ba? Alam mo naman si Ochoa, kibina yan. Pahamak eh. Di ba? Pinahamak. Wala namang ginawang matino. Walang ginawa yan eh. Hindi nga nagsasalita sa media yan. Hindi yan. Pipi Hindi yata yan. nagpapa-interview, hindi sumasagot sa text. Sino? Si Ochoa. Ochoa. Si Ochoa. Puro trabahong pailalim ang alam yan eh. Oh. Kaya nga, ito namang si La Sierda naman. Alam mo si La Sierda, mahilig magdepensa yan eh. Madaldal naman yan, no? Yung mga cabinet member, yung mga opisyal na nababanatan, pag tinanong sa di ba? Pagka nagbi-briefing kayo. Oo. Yan. Taga-depensa dyan, si Attorney Edwin La Sierda. At saka si Attorney Abigail Balte. Ha? Ngayon, ito po sinulat natin sa column natin kanina. Ito itanong nyo kay La Sierda. Kilala mo ba si Jaime at saka si Ana Uy? Yan. Kasi po, may ginagamit na pangalan. Etong dalawang Uy na to. Malacanang? Na mataas na Malacanang opisyal. Ang kanila raw kamag-anak daw nila yan. Hindi ba ito yung may-ari ng restaurant, Rose? Ay, hindi. Hindi yan. Kamag-anak din ng isang mataas na pinuno ng, opisyal ng Yung may-ari ng Malacanang. restaurant, na pangalan nakaano yun.
kakampi ni Bina yun. Kaya magkaaway yung magkapatid. Yung isang opisyal. Oo. Oo. Kapatid niya, kaaway niya. Oo, kasi makamaruha yung opisyal. Oh, Yung kapatid, yung may-ari ng restaurant, makabinay naman. ayan. Mm. Ngayon, ito na pagkakataon niya. Mm. Para mapatunayan na wala siyang kinalaman dyan. Tama. Eh kung may dapat imbestigahan si Lina, ito eh. Di ba? Mm. Kaya mo bang banggain yun? O hindi mo mabangga. Ang kinukumpetensya mo, yung mga maliliit na nabubuhay na dyan. Gusto mo, ikaw na lahat. Ba't di mo na lang bilhin yung costume? Para matapos na lahat ang hirap mo. Oo. Ha? Para wala ka ng kakompetensya. Oh, gusto mo kasi, yung negosyo mo, ginagastosan ng gobyerno. Oo. Opo. Di ba? Oo. Kung ako siya, bibili ako, okay, gagawa ko sarili kong costumes. Oo. Magtayo ka ba? Pag pinrivatize yung custom, siya yung unang-unang bidder, dapat. Hindi, magtayo ka ng sarili mong costumes. Oo. Total, swapang ka eh. Magpagawa ka ng sarili mong airport para yung Air 21 doon lumalanding. Para hindi nahuhuli ng CIIS. Oo. Di ba? Kung may sarili kang CIIS, gusto mo mag-smuggling ka. Pagka nahuli ng CIIS, ang gagawin mo tatanggalin mo sa pwesto. Oo. Ididestino mo sa CR. Di ba, wala na mas magaling ba nun kundi magtayo ka ng sarili mong costume? Tama. May sarili kang CIIS. May uhulihin pa ba yun? Wala na. Bakit? May-ari nung uhulihin niya, ikaw. Oo. Paano niyang uhulihin yun? Oo. Ngayon, hindi sa'yo yan. Yan. Yung airport, tsaka yung custom. Di siyempre, may uhulihin yung CIS. Oo. Yeah. Ikaw yung nahulihan ngayon. Oo. Anong ginawa mo? Abay, walang hiya ka. Dinistino mo sa kwan. Sa CR. Di ba? Kundi taran, mga kaibigan. Nagalinis na. Magtayo ka ng sarili mong airport. Magtayo ka ng sarili mong custom. Oo. Para wala nang ganyan-ganyan. Ang dami mong dinodrawing eh. Yun nga Piniperwish yung papay maliliit. sabi nga ni Bongbong Marcos, paperwisyo mo yung iba eh. Oo. Di ba? Tama. Competitors. Yun yung mga between the lines. Kailangan marunong kayong magbasa ng mga sinasabi ng mga yan. Di ba? Yun ang importanteng bahagi dun eh. Para sa akin eh. Di ba? Tama. Oh. Yan po mga kaibigan. Subukan mo magtanong. Ang dapat naman, dito naman sa immigration, Yan. yung advertisement nila, Na. ba't wala litrato ni Valerie Concepcion doon? Bakit news ba siya? Bakit? Siya ba ang doon? Kunyari, endorser. Kasi Ah, 75 anniversary yan eh. Sila naman second anniversary pa lang yan. Kaya wala ron. Masyado pang maaga. Maaga. Second anniversary pa lang sila. Eto, abangan nyo yung column namin, ha? Sapagkat may kasunod pa ho ito. Si Jaime Uy at saka si Ana Uy. May kasunod pa ho tayong ibubulgar tungkol sa kanila. Oo. At marami pa ho, lahat ng pangalan ng mga smuggler dyan. Yan. Tama yun. Nakailang commissioner na itong tuwid na daan. Ba? Tuwid na daan to pero 3 na. Oo, Tatlong tatlo. commissioner Ang na, naging tama. commissioner dito, Rupi Biason. Oo. Si isa, si Joanna. Sino? Sino? Si ano? Yung inabutan Si niya. Joanna Sibilla. Oo, Sibilla. si ano. Si Jan Villa. Sibilla. John ba yun? Kala Oo, mo. taray. John by day, Joanna by night. Sibilla. Oo. Ito, sumunod to. Bumalik na naman to. Oh, yan. Itong hukluban na ito. Nasaksakan ng takaw. Ha? Oo. Sobre Si yan. Hayop 10. Ha? Oo. Hayop 10. Kaya pala sila Air naghayop 21. din, gusto Oo. nila. Tuloy-tuloy ang ligaya. Oo. Yan po. Nakatatlo na sa lahat ng tuwid na daan eh. 3 commissioner. Doon pa lang malalaman mong hindi tumuwid eh. Oo. Di ba? Balubaluktot. Maalon eh. Sinama pa sa di ba sinama niya pa sa SONA yung corruption sa customs? Pero wala rin. Wala rin. Katunayan. Ito, abangan ninyo. Kung sino yung mga smuggler noon, yung pa rin ngayon. Ilalabas Oo. natin ang mga pangalan. Tama yun. Ang mga, mga walang hiya na yan. Nabanggit na ba natin?
Hindi, tsaka na natin babanggit. Pag Basta abangan ninyo, ang column ko po sa Hataw, lumalabas yan Lunes, Miyerkules, Biyernes. Si Ka Jerry, araw-araw naman ang column yan. Pero, yung column ko rin, abangan nyo, nasa loob yun eh. Ang pamagat po nung Kalampag. Kaya nga nabubuisit sila eh. Nakakalampag eh. At pag kumalampag, totoo. Yan na. At saka wala nang itatago. Andyan na yung pati pangalan ng kumpanya, nilabas na natin. Oo. Ito na ngayon, marami nang kikita dyan. Oo. Yung mga house show reporter. Oo. Maghahanap pa na yan, hahanapin na yan. Yung ang hayop na si Bambi Purisima eh. Pagka nakabasa ng column ko yun na ganyan, ang gagawin, hindi hanapin yung tao. Gusto mo, aregluin ko yan. Ayos yan. Ganyan. Bigyan mo Kunyari, ng... mediator. Magkano ba ang kailangan yan? Hindi, bigyan mo ako ng mga 20 mil. Sipin mo, 20 mil lang. Ha? Magpapaloko na yung tao, no? Hindi ko na makilala yun, si Bambi. Hindi ko na mainutusan yun. Tama. Di ba? Mga kaibigan, paano? Di ba ganyan ang ginawa minsan niya na bulgar? Ayan po. Marami na ngayon, pati yung mga house show dyan, hanapin na nila. Naku, kanya intindi niya, kami magdidepensa sa'yo. Yan. Magdidepensa ninyo. Di ba? Bahala kayo. Bulgar na eh. Total mga kaibigan tayo kasi hindi natin, doon makikita kung marunong magbasa, hindi pwede itong pagkapirahan nitong sumulat na ito. Nandyan pangalan. At may kasunod pa. Di ba? Bueno, medyo wala na tayong oras eh. Ang totoo, marami tayong oras. Kayo lang ang inaalala ko eh. Okay, maraming pong salamat. Hanggang bukas pong muli. Ito si Rose Navinari. Po naman si Peter Troscas. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Hataw, sa balita at komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Mama. Buhay po kayo. Sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, kami po ipansamantalang magpapaalam, babalik bukas. Sa ganito ring oras, timpilan. Bukas nga po pala, merong rallying mangyayari dyan po sa Santa Ana Church. Laban naman sa bubuksan po na Sabungan. Tabi ng simbahan, tabi ng ospital, Sabungan. Lintik po, no ha? Pari na nga ho mangunguna nung rally bukas. Nagrally na sila kahapon ng madaling araw. At ulitin bukas kasama lahat ng eskwela. Lahat ng eskwela, religious sector, at kung ano-ano pang sektor, mga kaibigan, laban sa itinatayong Sabungan dyan po sa Santa Ana, Manila. Nagka-lechi-lechi po ang Maynila. Isipin mo, katabi ng Santa Ana Hospital, Sabungan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga. Francis Tolentino, alis dyan. This program is brought to you by